Huwag po silang manghihina, laging gagabayan ng Diyos ang kanilang mga katawan dahil lagi po silang pinipili Pinipili para umawit. Amen? At alam niyo po, silang lahat naman po ay may kakulangan din. Hindi naman po lahat yan magagaling kumanta. Pero alam niyo ang kagandahan, pinupunan sila ng Diyos. Yes, Lord! Amen? Pinupunan sila ng Panginoon. Ganun kaganda talaga pag tayo ay talagang naglilingkod sa Panginoon. Talagang ginagabayan tayo. Kulang sa atin. Siya talaga yung pumupuno Siya yung pumupuno. Kaya po, yung fullness, yung kabuuan na katulad ni Jose na isang matuwid na pinili ng Diyos. Pag matuwid ka, nagsisikap ka maging matuwid, talagang hindi ka iiwanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Lagi tayong extraordinary sa lahat. Amen? Glory to God. Glory to Christ Jesus. At hindi lang po yun mga kapatid ko kay Kristo Sa pagsunod natin, sino yung gustong ma-promote? Amen? Taas lang po niya sa Panginoon. Amen? Glory to God. So, sino yung gustong sa Sabado, Linggo, day off, itaas natin sa Panginoon. Amen? So, yan po yung, ano man po ang ating kahilingan kung tayo makikinig at mananampalataya at susunod kay Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tiyak yun po mga kapatid ko. Tiyak yun. Isang talon lang. Darating. Amen. Isang talon lang kapatid ko kay Kristo. Isang talon lang. Lahat ng ating kahilingan. Darating. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. So, sa talata 20, mga kapatid ko kay Kristo, towards the end na po tayo. Sabi dito, samantalang iniisip ni Hosea nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Hosea, anak ng David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay managlihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mo Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po, yung Jesus, dun sa Greek meaning, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin? Yahweh saves. Yahweh saves. Ang ibig sabihin sa Greek ng Jesus. So, grabe no? Talagang dito ipinapakita na bilang si Jose is matuwid. Ayaw ng Panginoon sa kapuluan ng plano ng Diyos, si Jose yung ginamit. No? At ang iniisip pa lang niya, nagpadala na kaagad ng mensahe ng Diyos through sa panaginip. No? So, kinausap si Jose. So, sa katangian ni Jose bilang huwarang nananampalataya kay Kristo, dapat pala, kung mananampalataya tayo kay Kristo, tularan din natin si Jose. No? Si Jose, isang makatarungan at may takot sa Diyos. So, lahat naman po ng anak ni Yahweh El Shaddai, takot sa Diyos. No? May tsaka takot sa asawa. No? Talagang na yun, trademark na yun, bro Chris, yung takot sa asawa. Sumusunod lang, hindi takot. Sumusunod lang dahil sa pag-ibig sa Diyos. Amen? Kaya nga mapalad yung ang mapapangasawa naglilingkod na sa Diyos No? Kasi wala na kayong pagtatalunan Glory to God, glory to Christ Jesus. So ano pa yung isang katangian ni Joseph? Walang alinlangang dinala ang nakababahalang bagay na ito sa Diyos sa panalangin. So, ganun pala, pag tayo ay mayroon tayong mga alinlangan or meron tayong sa puso natin may alinlangan tayo, kailangan natin ng discernment, guidance, kailangan natin idulog yan sa Panginoon.
Amen? Pangatlo, hindi siya nagmamadaling maghusga o mag-react. So, dapat pala, hindi rin tayo reactor. No? So, kung ano yung nangyayari sa ating buhay, huwag tayong kaagad-agad magre-react. Amen? Response. Amen? So sabi dito, may katiyakan na talagang tinawag niya si Jose na maging asawa ni Maria at gawin ang isang misyon na mangangailangan ng lubos na pananampalataya. Ito yung mga kapatid ko kay Kristo. So, nang tinawag si Jose, binigyan siya ng misyon. No? Isang misyon na may matinding dapat na pananampalataya. So, naniwala si Jose sa banal na mensahe na kunin si Maria bilang kanyang asawa at tanggapin ang bata sa kanyang sinarapunan bilang ang pinangakong Mesiyas. So, ito po mga kapatid ko kay Kristo, isang napakagandang ehemplo ng pananampalataya. No? So, nang magising si Jose, sabi dito, sa last verse mga kapatid ko kay Kristo, verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Amen? So, gising na ba kayo? Amen. Glory to God. So, lahat pala dito ng gising ay pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen? So, mga kapatid ko kay Kristo, tayo ngayon ay nasa ika-4 na adbyento ng paggunita natin. Dapat tayo din ay bukas ang ating puso upang tumanggap kay Jesucristo bilang kanyang kapatid at Diyos nating tagapagligtas. Huwag tayong bibitaw sa kanyang pangako sapagkat tayong mananampalataya ay palaging tapat sa ating pangako kay Kristo. Dahil si Yahweh lamang ay laging tapat, si Yahweh ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Tinuturuan tayo na tanggapin sa ating puso si Jesucristo sa ating buhay, siya ay lagi nating kasama. Amen? Sabi nga po sa chapter 28 ng San Mateo, verse 20, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Amen? Glory to God, glory to Christ Jesus. Huwag po natin kakalimutan, lagi natin kasama si Jesucristo. Amen? Salamat po at tayo po ay okay? Mamaya na po natin itaas yung mga prayer request natin. Amen? After the Mass. Glory to God, glory to Christ Jesus. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai, si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Amen? Praise be to God. Salamat po, Brother Ronnie. Mamaya po ay tataas natin ang ating mga prayer request after the Mass. At nandito na po si Father. Ililagay na po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Diyos para po mag-prepare na po tayo sa ating banal na misa. Choir, tayo na po pumunta na dito.